Nanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity, and binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga criminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. And another po, ma'am, si Senate President Escudero, binanggit niya po na aside from Pogo ban, bukas po ba yung palasyo regarding naman sa Pigo ban or Philippine Inland Gaming? Kasi ang binabanggit niya po ay mas biktima daw po yung mga Pilipino dito sa online o sa local online gambling. Bukas po ba yung palasyo na i-ban din po yung Pigo? Okay, as of now, napag-aralan po, well, anyway, continuing study po, ang ginagawa natin patungkol po sa Pigo. Okay, pinagkumpara po ngayon kung ano yung nangyari sa Pogo at saka sa Pigo. Sa Pogo, kaya po siya na-ban, total ban, dahil marami pong nangyayaring krimen because of the Pogo. Pero as of now, lumalabas po sa pag-aaral ay hindi po ito nagkikreate o nakakagawa ng krimen. Hindi siya nagiging cause or hindi siya yung nagiging dahilan, yung Pigo, para magkagawa ng krimen. Siguro kung meron pong mga statistics or data, mas maganda pong ipasa po sa amin yan para makonsider po yan kung kinakailangang i-ban din po ang Pigo. Pero maliban po dyan, ang Pogo po, ang hinahire po nila karaniwan ay mga foreigners. Samantalang sa Pigo po, ang sinasabi po rito, 90% Filipinos ang nagtatrabaho. And yung Pogo po, kapag sila nag-a-advertise, labas po ang pera. Pero ang mga Pigos po, kapag they spend marketing advertisement, no? Yung marketing money in the Philippines, pasok po yan sa Pilipinas. And yung Pogo po, mapapansin natin, hindi po siya, nagkaroon man ng magandang pagbabayad ng tax, pero hindi po lahat. Dahil sabi nga natin, kapag kami binigyan ng isang license, minsan nakakaroon ng sub-licenses. Yung 10 na yun, hindi nagbabayad ng tax. So, nananakawan po ang Pilipinas ng mga Pogo. Samantalang sa Pigo po, nagbibigay rin po siya ng napakalaking tax sa atin. Well, anyway, kung mangyayari ulit, yung nangyari sa Pogo, dito sa Pigo, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na magkaroon din po ng total ban sa Pigo. Pero syempre, kailanganin po natin ng data patungkol dito. First question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang umaga po. Good morning. Since napag-uusapan natin yung tungkol sa labor, nabanggit nyo kanina may mga investors pa na pwedeng pumasok. Meron po tayong figures kung ilan yung mga paparating pang mga investment na darating sa bansa. Ibibigay ko po sa inyo yan kapag ka po nasa akin na po ang papel at hihingin ko po kaagad-agad para po maibigay natin kung ang mga figures na itong ating kinakailangan maipakita tungkol sa mga investors na pumasok at papasok. Yung sa kahapon, nagpresenta yung Clark Development Corporation. Nag-announce sila ng more than 2,000 job openings. Yes po.
kung di ako nagkakamali, noong November 2024, yung unemployment rate natin ay nasa 3.6%. Dahil sa mga job openings na yon at paparating pang mga investment, do we expect na mas bababa pa yung unemployment rate sa Pilipinas? Yes po, katulad po na ating binanggit ngayon, tumaas po siya. Ang employment rate po natin ay tumaas kumpara po sa nakaraang taon. So, syempre po, kasama na rin po yung mga seasonal workers po dyan. Pero yun nga po ang good news natin, tumataas po ang ating employment rate. Thank you po, sir. Thank you. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. On the Republic Act 12124, sino po kaya yung pinaka magbe-benefit doon sa law and how will that law further advance the economy po? Yes, actually po, dahil nga po, di ba, mas kailangan po talaga ng mga workers, mas pinagmamalaki po nila kapag sila po may diploma. So ito po yung tugon, dahil yung mga ibang kababayan po natin, hindi man po ito nakapagtapos ng kolehiyo, pero yung experience po nila ay talagang masasabi nating eksperto sila sa kanilang larangan. Dito po papasok yung ETAP law. Ito naman po ay nagaganap na sa ibang mga kolehiyo. Pero since in-institutionalize na po natin, mas mapapatatag po natin kung ano pa yung mga guidelines, mga standards, paano natin ito ma-monitor. So, ang magbe-benepisyo po rito ay yung mga high school graduates, yung mga hindi po nakapagtapos ng kolehiyo, pero may mga experience na po sa larangan ng kanilang trabaho. Before we move on, do you have more questions on ETIAP, child development here, and labor force? Other issues? Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Morning. May we just get confirmation on the reported resignation of the ICT Secretary Ivan Uy? Actually, kagabi ko pa po yan itinatanong, pero as of the moment, wala pa po tayong update. Kung siya man po ay nag-resign, kung meron pong letter siyang ipinadala na po, kailangan pa po itong ma-accept ng ating Pangulo. So far, wala pa po tayong update. Okay, ma'am. Ma'am, may we get update na lang din po kung merong update sa evaluation sa cabinet members, ma'am? Sa ngayon po, wala pa rin po. So far, wala pa rin po. Pag meron na po at hindi tayo mag-violate sa anumang rules at batas, ibibigay po namin agad sa inyo. So, ma'am, klaruhin ko lang po. Wala pa pong natatanggap na letter, resignation letter ang Palas or si Presidente regarding kay Ivan Uy po. Ang pagkakasabi po sa akin ay kung mayroon mang letter. So wala pa po sa akin confirmation kung natanggap na po ng Pangulo as of the moment. At kung meron man po, wala pa pong acceptance na nanggagaling sa Pangulo. Okay, ma'am. Thank you po. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, napag-uusapan na po yung tungkol sa education. Pero recently, a contestant in a noontime show went viral for admitting that she's not knowledgeable about COMELEC. Na-bother din po ba ang Palas dito? Kasi many people are saying that this is proof na meron crisis sa education sa bansa. And what does the government plan to do about this? Alam, sa ating pagkakatingin dito, siguro ang pagkukulang ng isang tao, hindi naman ito agad-agad magre-reflect ng kakulangan ng ginagawa ng pamahalaan para maiangat ang level ng ating edukasyon. Kung may pagkakamali o pagkukulang ang isa, ay maaari naman niyang i-level up yung kanyang sarili, lalo-lalo na marami na po tayo mapag-aaralan through internet, using Google search, and lahat ng mga maaari nating i-search through using the computer system. Hindi po nababahala ang ating Pangulo dahil sa atin po, sa panahon po ngayon, lahat po ng paraan ay ginagawa po natin para maiangat po ang level ng ating edukasyon. Ang isa nga po rito ay ang ating binanggit kanina na dahil po malamang ang isa sa mga dahilan kung bakit ay meron tayong record na medyo mahina sa math at sa reading comprehension. Kaya po ang suggestion nga po dito sa EDCOM 2 ay maiangat muna natin yung foundational years ng mga bata. Kaya po naglaan na po ng pondo ang Pangulo para po magkaroon na po ng mga centers, no, para sa mga kabataan, lalo na po sa foundational years. Kaya po yan yung pinaglalaanan ngayon ng pondo ng Pangulo. Follow up lang po, ma'am. Do you think that there's a need for
our education system to adjust din po at to be able to foster more social awareness lalo na sa ating mga kabataan. Kung di ako nagkakamali, meron na po talagang mga curriculum sa ibang mga high school, lalo na po sa mga social studies, yung araling panlipunan. Ito naman po talaga ay itinuturo, lalo na po yung patungkol sa pamahalaan. Sabi nga natin, kung meron man pagkukulang siguro, malamang ay ito na po rin ay dapat manggaling din sa mga estudyante, sa mga bata, na nandun din po yung kanilang pagsisikap. Pero kung ano man po ang maitutulong pa rin ng pamahalaan para iangat pa rin ang edukasyon, ang level ng edukasyon, gagawin pa rin po natin yan. Jinky Baticados, IBC 13. Hi, Yusek. Yusek, dahil napapag-usapan po natin yung edukasyon, no? Tatanungin ko lang kung ano yung nagiging stand ngayon ng Palace. Matagal na kasing ulat tong K-12 po. May sinasabi na ibabalik na lang kasi hindi naman po siya nakakatulong. Pero kung merong krisis na ganito, ano yung magiging stand ng Palace on this particular issue? Sa ngayon po, sis, nandyan po yung K-12. Mas maganda pong pag-aralan talaga ng masinsinan kung ano ba talaga yung effect ng K-12. Pag-aaralan po to kung hindi ba nakakatulong ito sa mga estudyante. Kung tutusin po, kung aaralin po talaga ang pinaka-wisdom dito, ang rasyonale. Dagdag kaalaman po talaga ito sa mga estudyante, magkakaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho kahit hindi college graduate. Siguro po ang mas maganda lamang po rito, paigtingin ang pagtuturo, yung kahusayan doon sa grade 11 at grade 12 para po ma-prepare ang mga estudyante kung sila man ay magtatrabaho na. And at the same time, maaari po siguro pang isang suggestion dito, magkaroon din po siguro ng batas na magkaroon po ng requirement sa mga private companies, sa ibang mga institusyon, na magkaroon sila ng pagtanggap sa mga grade 12 graduate, parang gawing mandatory siya. Dahil po hindi ngayon nagkakaroon ng, nagiging voluntary lang eh. Parang prerogative ng mga kumpanya kung mag-hire ng grade 12 graduate. Siguro kung magkakaroon po ng batas na at least 1 or 2 grade 12 graduates ang inyong i-hire, mas magkakaroon po ng magandang solusyon o resulta. Itong mga nag-graduate po ng grade 12 kasi po mas paiigtingin nila rin ang kanilang kaalaman. Okay. Next O question. yun, ma'am. Gusto na lang i-clarify if stand daw po ba ng Malacanang yun? As of now po, pinag-aaralan po yan. Ang nabanggit po natin, maganda rin naman po ang epekto ng K-12. Pero pag-aaralan po talaga yan ng masinsinan kung ito ba talaga ay nakakabuti sa pamahalaan, ay sa mga estudyante. Ma'am, last na lang. Ma'am, kasi may good news tayo, no? Of course. Gusto kong itanong din po sa inyo, meron po bang karagdagang marching order ang presidente, lalo na't may good news tayo sa labor force? Ano pa po yung mga dinadagdag niyang mga marching order po sa ating mga branches of government, particularly para po sa pag-create ng mga maraming trabaho? Meron pa Of po. course, unang-una po, kailangan po talaga natin magkaroon ng maraming investors. Bakit? It will generate income. It will allow Filipinos to be employed. So, yun po in general, ang masasabi natin, talaga pong pinagbubuti natin, especially din po, yung pagtitrain sa mga Filipino workers para mas maging competitive sila dito man o sa ibang bansa. Next question. Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. I just want to ask kung is the President aware sa nangyaring pagbagsak po ng FA-50 fighter jet kung saan 2 piloto po ang namatay at kung may instruction po si Presidente sa Armed Forces of the Philippines regarding the incident. Thank you. Sa huli nating pagkakaalam po, natagpuan na po ito at talaga po pinamamadali po ng ating Pangulo ang maagarang pag-iimbestiga po dito kung saan nagkamali at kung ano pa ang maaaring maging remedyo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Hindi po natin
Siyempre po, ang ating damdamin po patungkol po dyan ay nakakalungkot po kapag nangyayari sa atin to. So maagaran pong pag-iimbestigasyon din po ang inutos po ng ating Pangulo dyan. Eden Santos, Net 25. Good morning, good afternoon na ba? Good afternoon po, Sec. Regarding po dito sa mainit na panahon, napag-uusapan na po ba o natalakay na ng gabinete kay Pangulong Marcos kung ano po yung mga pwedeng gawing measures, hakbangin para naman po maiwasan yung kakulangan or maranasan ng mga Pilipino yung kakulangan sa supply po ng tubig sa panahon pong ito. Sa ngayon po, yung pong water supply natin, the water supply remains significant despite change in the weather condition. As of now po, wala pa pong pag-deklara kung tayo po ay nasa El Nino na. So, as of now, wala po tayong dapat alalahanin at kung meron pa po, at tayo naman po ay sanay na sa sobrang init po at tayo naman din po ay nakakaraos, of course, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Kung meron po talagang pagkukulang sa water supply, agad-agad din po nakikilos po ang pamahalaan. Pero syempre, sabi nga po natin, natural na po yata sa Pilipinas ang ganitong klaseng kondisyon. So, sa mga susunod pong buwan, kung sakaling mas uminit pa ang panahon, hindi naman po natin mararanasan yung mga pila-pila ng mga balde o yung water rationing na mas mahaba pa kaysa dun sa regular na pagtulo ng tubig sa mga gripo ng ating mga mamamayan. Pipilitin po natin yan. Pero as of the moment, syempre kailangan din po natin itong paghandaan. Taon-taon naman po ay kailangan paghandaan ang ganitong mga pangyayaring krisis. Thank you po. Darlene K. GMA. Morning po. Morning. How is the government preparing for possible or impending effects ng US trade war against Mexico, Canada, and China? Yan pong mga ganito pong issue ay ibinibigay po namin sa DFA kung ano man po ang maaaring tugon, especially it concerns foreign policy po. Kay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. The President inspected the Cabagan Santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flaw. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Unang-una po, nabanggit na po ni Pangulo, binisita niya po, na nagkaroon po talaga ng problema sa design. Ang sinabi niya po, tinanong din po, kung meron bang people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay wag muna or hindi muna tayo magbe-blame if i-fix natin ang problema. Pero sa dulo, sinabi pa rin po niya na yun dapat managot. Yun po, ang unang-una po syempre gagawin ng administrasyon, imbestigahan po ito. Imbestigahan mula lang ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na magandang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po dun hihinto. Kung may liability rin po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times. Aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay nating suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po, with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect.
Do you have more questions? Tuesday New, DZBB. Hi, ma'am. Last time, ang nabanggit nyo sa amin ay ipinatawag ni Pangulong Marcos, si PNP Chief, General Romel Marbil. Pwede nyo bang ma-share kung ano po yung kanilang napag-usapan? Yun ba ay tungkol doon sa nangyaring kidnapping rescue sa bata? And supposedly, napagsabihan ba siya ni Presidente doon sa paglabag sa EDSA busway? Totoo po, kinukonfirm po natin na sila po ay nagkaroon ng meeting. Nagkataon lamang po na yun ay private meeting at wala po tayo doon. So, kung ano man po ang kanila napag-usapan, ay wala po tayong ma-i-reveal or ma-i-divulge sa kasalukuyan.